Walang yaka. Hindi mo lang matanggap na binasted ka ng asawa ko noon. Kaya ka ganyan. Frank, pasensya na. Hindi na mauulit. Iyak na iyak yung asawa ko. Dahil sa mga narinig niya. Kaya ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Patalim? Frank! Nakamamatay yan, pare! Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. May mga nagsasabing mas madaldal raw at mas mayabang ang babae kaysa sa mga lalaki. Totoo kaya ito? Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Jmar sa ating dulang sa kanyang panahon. Bakit ngayon ka lang dumalaw, Jmar? Nag-alala tuloy ako sa'yo. Akala ko may sakit ka. Kasi hindi mo sinasagot ang mga text sa tawag ko. Kaya hindi ako nagpakita sa'yo dahil ayoko mag-alala ka eh. Bakit nga? Ano bang nangyari sa'yo? Napaaway ako. Ha? Kanino? Sa isang office mate ko. Mayabang kasi. Ano bang dahilan at nag-away kayo? Nagalit siya eh. Kasi narinig niyang sinabi ko sa isang office mate namin na binigyan ako ng merienda ng girlfriend niya. Ano? Kasalanan ko ba? Kung magkagusto sa akin ng girlfriend niya, gwapo ako. Kaya naman pala nagalit sa'yo eh. Dahil mayabang ka. Nagsasabi lang naman ako ng totoo eh. Gwapo talaga ang siyota mo, kaya maswerte ka. Dahil naging tayong dalawa. Kahit pa mas nakahihigit ka sa kapwa mo, hindi mo pa rin dapat na ipagyabang yun. Naku, parang namang sinay kung makapag-sermon. Concerned lang ako sa'yo, Jmar. Dahil mahal kita. At ayoko mapahamak ka. Buti na nga lang. Sa labas ng office kami nag-away. Pareho kaming hindi nawalan ng trabaho. Sino mas napinsala sa inyo? Natural siya. Magaling yata ako sa suntukan. May bago ka na naman palang damit at sapatos, anak. Jack, na mahal na naman ng mga yan. Mga branded eh. Ayos lang yan, ay. Malaki naman ang sweldo ng binata nyo eh. Tsaka, sa itsura ng anak nyo, tama lang na mamahalin ang suot ko. Oh, ang batang ito talaga. Napakayabang. Kaya ka napapaaway eh. Nadumihan niya ata. Manong ang baguhin mo ang ugali mong yan, ha? Huwag kang puri ng puri sa sarili mo. Masama yun, anak. Inay, Isa pa. Dapat magandaan mo ang magiging kinabukasan nyo ni Tessa. Ay, mabuti na lang at narito ka, Tessa. Tinutulungan mo ako sa pagluluto para sa handa ngayong birthday ni Jmar. Ay, kung wala ka, nako, Jack na mahihirapan ako mag-isa dito. Ayos na po ito mga sangkap. Para sa mechadong baka, Nanay Daling. Salamat, Iha. Yun pong sinabi nyo. Ang dami naman po kasi ng handa ni Jmar. Konti lang naman ang mga bisita niya. Ayaw niya daw kasing may masabing hindi maganda sa kanya mga kabarkada at kaopisina niya. Kaya po kinapo siya sa panghanda. Pinahiram ko na nga po siya ng pandagdag eh. Ganon? Opo. Ay, naku, ang batang yun talaga, oo. Umiral na naman pala ang yabang. Uy, pasensya ka na sa anak ko, ha? Mabait naman siya eh. Yun nga lang, may kadaldalan at kayabangan. Yun po sana ang gusto kong mabago niya, Nanay Daling. Patuloy natin siyang paalalahanan, Tessa. Para mangyari yun, tayo naman ang siyang dapat na magpaalala at magmalasakit sa kanya. Ayan, Kokoy. Yun. Bayad na ako sa iniram kong pera sa'yo, ha? Dinagdagan ko pa ng konting tubo yan. Ha? Kaya nga pag ikaw nangihiram ng pera sa akin bigay ka agad ako. Kasi alam ko, di ka makunat magbayad. Oo naman. Tsaka, tropa kita no? Maiba tayo, pare. Alam mo ba,
ang daming bumilib sa'yo sa mga tropa natin. Bakit? Nung makilala nila si Tessa, ang ganda raw at ang bait. Ang totoo niyan, di hamak namang mas maganda at mas mabait si Tessa kay Rich. Pero alam mo, sa totoo lang, akong niligawan niya eh. Ha? Oo. Talaga? Oo. Dahil gusto ko naman siya. Kaya yung pinagbigyan ko na, sinagot ka na kagad. Ibang klase ka talaga, pare. Ako pa. Hoy, baka maniwala si Kokoy sa sinabi mo, Jaymar, ha? Uy, Tessa, sumunod ka pala dito. Ang tagal mo eh. Kaya sinundan na kita. Ay nako, Kokoy, huwag kang maniwala dito kay Jaymar. Alam mo ang totoo, inabot ng ilang buwan ng panliligaw niyan sa akin. Ganun ba? Oo! At sa bahay namin siya umakyat ng ligaw. Dahil ayaw kong nililigawan ako sa kalye. Totoo, Jaymar? Oo, sabi ko eh. Pre, ang ganda ni Rich. Naging shota mo pala yun. Bakit? Gwapo naman ako At para sabihin ko sa inyo bago napangasawa ni Frank yung si Rich, pinagsawaan ko na yun. Ay, talaga? Oo, ako pa. Iba yatang karisma ko sa mga bebot. Walang hiya siya. Napakayabang, sinungaling pa. Rich, bakit nagagalit ka? Tumiyak ka pa. Walang hiya si Jaymar. Narinig ko sa tindahan, pinagyayabang niya doon sa mga tropa niya. Naging syota daw niya ako. Ano? Hindi naman totoo yun Ako nga ang sinagot mo eh. Kaya nga nagagalit ako, Frank. At yung nagpayak pa sa akin, yung sinabi pa niyang bago daw tayo naging mag-asawa, pinagsawaan niya ako. Ang gagong hirap. Sinabi niya sa mga tao. Oo! Kung hindi nga lang sila mga lasing, susugurin ko ang mayabang at sinungaling na yun eh. Dito kita hihintayin sa eskinitang ito, Jaymar. Tiyak namang dadaan ka rito eh. Yari ka ngayon sa akin. Hiyabang mo, sinungaling ka pa. Ayun, may dumarating. Si Jaymar, siya na nga ito. Tiyempo walang istorbo sa atin dahil gabi na at nasa loob na ng bahay nila. Ang mga dumaraan dito, tatawagin siya. Jaymar! Dali nga! Oh, bakit Frank? Hayop ka! Napakayabang mo! Sinungaling ka pa! Ano? Teka, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Narinig ng misis kong lahat ng ipinagyayabang mo sa tropa mo nung isang gabing lasing ka. Ano? Walang yaka. Hindi mo lang matanggap na binasted ka ng asawa ko noon. Kaya ka ganyan. Frank, pasensya na. Hindi na mauulit. Iyak na iyak yung asawa ko. Dahil sa mga narinig niya. Kaya ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Patalim yan. Ha? Nakamamatay yan, pare. Ito ang ibibigay kong leksyon sa iyo. Anak, narito si Kokoy, dinadalaw ka. Pare, ano, kumusta? Ito, sabi ng doktor, malapit na raw ako makauwi ng bahay dahil hindi naman daw malala ang tama ako. Alam mo, nagulat ako nang malaman kong sinaksak ka ni Frank. Bakit ka nga ba sinaksak ng taong yun? Ay hanggang ngayon, hindi mo pa rin sinasabi sa akin. Dahil ba yun sa mga sinabi mo sa amin ng tropa natin? Oo, Kokoy. Narinig pala tayo ni Rich. Nagsumbong siya sa asawa niya kaya nagalit si Frank. Si Ritz? Yung bumasted sa'yo nung araw? Busted ka kay Ritz, Jaymar? Ay, ito. Sabi mo naging syota mo siya at pinagsawaan mo. Ay, bakit mo naman sinabi ang ganyan sa mga kabarkada mo, anak? Naku naman, paninirang puri yun. Maaari kang makulong sa ginawa mo. Hindi ko naman po akalaing mangyayari to eh. Hindi ko lang po kasi matanggap na kahit gwapo ko, biniguan ko ni Rich. Astik naman pare. Ginoyo mo lang pala kami. Pasensya na, pre. Alam na ba ito ni Tessa?
Tessa, salamat naman at dinalaw mo na ako. Inintay kita nung nasa ospital ako pero wala ka. Sinadya kong dito na lang sa inyo magpunta, Jmar, para makapag-usap tayo ng maayos. Tessa? Matapos kang saksakin ni Frank, kusa siyang sumuko sa mga pulis. At sinabi niya na gawa niya yun sa'yo dahil sa paninira mo sa asawa niya. Bakit ginawa mo yun, Jmar? Bakit ipinagkalat mo naging kayo ni Ritz? At bago pa siya napangasawa ni Frank, pinagsawaan mo na siya. Ganong alam mo, hindi naman totoo yun. Tessa, lasing lang ako noon, kaya nasabi ko yun. Ang sabihin mo, umirang sa iyong kayabangan mo. Yun din ang dahilan kaya madalas kang mapaaway. Sorry, hindi na mauulit yung pangako. Talagang hindi na mauulit. Dahil hindi na ako mamumroblema pa sa'yo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Tinatapos ko ng lahat sa atin, Jmar. Teka, huwag ka naman magbiro ng ganyan. Ay, hindi ako nagbibiro. Ayoko maging asawa balang araw ang isang lalaking nuk-nuka ng yabang. Baka pati ako madamay pag napahamak ka. Nakipagkalas-palas sa'yo si Tessa, kaya ka malungkot. Opo, Nay. Ay, sayang. Mabait pa naman siya at matinong babae. Kaya nga gusto ko siya para sa'yo. Kasalanan ko po eh. Tulad nyo, hindi ko rin siya pinakinggan. Hindi ko po naalis sa akin yung pagiging madaldal at pagiging mayabang. Kaya ako nasasaktan ngayon ay. Anak, huwag kang mawalan ng pag-asa. Magbago ka. Alisin mo ang kayabangan. Nay. Ipakita mo sa kanya ang iyong pagbabago. At anong malay mo, magkabalikan din kayo. Ang kadaldalan at kayabangan ay mga ugaling naghahatid sa tao sa kapahamakan. Kaya marapat lamang na ito'y iwasan upang huwag mahulog sa nakahihiyang kalagayan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Jenaline de la Cruz, Rosana Villegas, Bobby Cruz, at Maynard Landicho Jr. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. May interest din ako, Henry. Pero naging concern ka ba? Sinuportahan mo ba ako? Kung iyang mga kababawan na yan ang ipangdidepensa mo sa akin, kung bakit ka nakiapid, mabuti nga mamatay ka na, Daisy. Baka nga kamatayan mong katapat ng krimeng ginawa mo. Handog ng DZRH ang tunay sa kanyang panahon. Hanggang saan nga ba masusukat ang isang matatag na paninindigan tungkol sa pamilya? Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Henry sa ating dunang sa kanyang panahon.
Ayoko nang kumonsulta sa ibang doktor para sa second opinion tungkol sa sakit ko, Henry. Aba, hindi po pwede ang gusto mong mangyari, Daisy. Kailangan mo ulit magpasuri sa ibang doktor para malaman natin kung tama nga ba yung proseso ng medication na sinasabi ng unang doktor na sumuri sa iyo. Isa pa, siya rin ang nagpayo sa atin para sa second opinion. Kagastos ka lang, sayang ang pera. Ano ka ba? Alam mo nga ikaw ang primary beneficiary ko sa health insurance ko sa kumpanya. Sa laki ng hinuhulog ko roon, wala kang dapat alalahanin kung magkano man ang abuti ng gastos mo sa pagpapagamot. Inihanda ako ng sarili ko sa kahihinat na ng sakit kong ito, Henry. Kung mamamatay ako, mamamatay. Tanggap ko na. Unti-unti ko nang nararamdaman. My God, Daisy. Pwede ba? Mag-isip ka naman ng positibo. Dahil wala ako ibang iniisip kundi kung paano ka gagaling sa sakit mo na yan. Acute myeloid leukemia ang sakit ko, Henry. 1 buwan, 2 buwan. Ewan, hindi ko alam kung hanggang kailan pa ako mabubuhay. Kahit na magpa-chemotherapy pa ako, hindi na ako mapapagaling sa sakit kong ito. Sammy, layuan mo na si Daisy. Tigilan mo ang panggugulo sa buhay nila. Nagmamahalan kami, Ma. Sabihin na nating maling pagkakataon. Pero sigurado kami sa nararamdaman namin sa isa't isa. Huwag mong bigyan ng katwiran ng mga mali mong motibo. Ma, kasalanan ko ba? Kung ako ang nakapagpuno ng mga kakulangan ni Henry kay Daisy? Hindi mo dapat sinamantala yon. Dahil sa ginagawa mo, hindi lang buhay ng mag-asawa ang sinisira mo, kundi pati kinabukasan ng anak nilang si Ellie. Kahit ano pang sabihin mo, Ma, mahal ko siya. At walang pagmamahal na mali. Nakipagrelasyon ka kamo kay Sammy? Narinig mo sinabi ko, hindi ba? Kaya ba gusto mo nang mamatay? At ikaw nang nagbibigay ng kaparusahan sa sarili mo? Anong klaseng virus ang dumali dyan sa utak mo? At humantong ka sa pakikiapid? Dahil marami akong expectations na hindi ko nakita. Hindi ko nadama sa pagsasama natin. Hindi ko naramdaman na mahal mo ko, Henry. Hindi ko naramdamang minahal mo ko sa paraang gusto ko. Oh my God, Daisy! Halos ginagawa kong araw ang gabi para lang mabigyan kita ng maalwang buhay. Isipin mo, lahat ng klase ng infrastructures, mapa-public man o mapa-private, pinasok ko na bilang civil engineer. Pagkatapos lahat ng sakripisyo ko, minamaliit mo. Hindi pagmamahal ang tawag mo sa mga ginagawa ko. May mga interest din ako. Pero concerned ka ba? Sinuportahan mo ba ako? Kung iyang mga kababawan na yan ang ipangdidepensa mo sa akin, kung bakit ka nakiapid, mabuti pa nga mamatay ka na. Baka nga ang kamatayan mo ang katapat ng krimeng ginawa mo. Ano ba, Henry? Bitiwan mo ko. Mag-usap tayo ng lalaki sa lalaki. Hayop ka. Kadugo mo ko. Pero tinalo mo pa rin ako. Asawa ko pang pinagdiskitahan mo. Anong klaseng utak meron ka, Sammy? Anong klase? Baka, Henry, pakinggan mo muna ako. Kung inaakala mong mapagbabago pa ng mga sasabihin mo, ang kinamang ginawa niyo ni Daisy, nagkakamali ka, Sammy. Bakit ang pagsasama pa namin mag-asawa sinira mo? Alam mo kung gaano ako nagsisikap para sa pamilya ko. Nasira ba ang pag-asawa niyo? Hindi ka naman iniwan ni Daisy, di ba? Ikaw lang to masyadong mag-react. Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin.
Dahil buo pa ang pagkasama niyo mag-asawa. Nakatira pa rin kayo sa iisang bubong. Ganoon? Gusto mo pang tanawin kung utang na loob yung panggugulong ginawa mo sa buhay namin? Hindi pa ako tapos magpaliwanag. Papatayin kita, Sammy! Iyon ang gusto kong gawin sa'yo sa mga sandaling ito! Papatayin kita! Ito po ba yan, Mami? Yung pagkakawatak-watak ng pamilya natin na magiging consolation ko sa pag-aaral ko na mabuti? Sakit-sakit naman, Mom. All the while, akala ko perfect family tayo. Lalo pa nakikita ko naman ang pagsisikap ni Daddy para sa ating dalawa. Pwede namang ihiwalay mo ang problema namin ng daddy mo sa iyong pag-aaral, anak. Basta, mag-aral ka pa rin mabuti, okay? Hindi ganun kadaling gawin yung sinasabi mo, Mami. Lalo na nakikita ko masyado affected si Daddy sa mga nangyayari sa pagitan ninyong dalawa. At ako rin. Hindi na ako makapag-concentrate sa lahat ng bagay. Mami, bakit niyo naman kasi ginawa ko sa lalang yun? Sa halip na masaya pa rin sana tayo bilang isang pamilya ngayon. Madalas, walang perpektong kasagutan sa mga katanungan natin sa mundong ito, Henry. Masakit na katotohanan yun. Ang hirap mabuhay sa isang tahanang wala ng magagandang bagay na pinagsasamahan, Leo. Hungkag na bawat sulok ng bahay. Wala nang saysay ang mga saloobin. Dahil lamang sa isang panlilinlang. Pero kailangan mo pa rin lumaban at harapin ang mahihirap na sandali. Alam mo bang gusto ko nang tumalon mula sa rooftop ng building na ito? Oo. Nagiging baka sarili ka na rin. Kapag ginawa mo yun, paano na si Ellie? Sana nga nang gawin ni Daisy ang pakikiapid. Inisip din niya ang magiging kalagayan naming mag-ama. Dahil para na rin niya kaming pinatay, Leo. 10 ng magaganda naming pangarap ni Ellie. Henry, gusto ko nang magpasuri sa ibang doktor para sa second opinion ng sakit ko. Bakit? Dahil ayaw mo nang mamatay katulad ng gusto mo mangyari nung una? Dahil pinagtaksilan mo ako? Dahil kung sakali mang magkaroon pa ng pag-asa na humaba pa ang buhay ko, gusto kong ituwid ang aking mga naging kasalanan para muli tayong masaya. Tulad ng dati. Ikaw, ako, at si Ellie. Kapag pinatawad ba kita, pinapaliwala ko na ang mga nagawa mong pagkakamali. At kailangan ko nang kalimutan ang nangyari. Sana nga ganun lang kadaling maghilom ang mga sakit ng loob na lumatay sa dibdib ko, Daisy. Kahit na malulungkot ako dahil muli ka na namang aalis,
Mas mainam na rin bumalik ka na nga lang sa trabaho mo sa Riyadh. Para mas magkaroon tayo ng kanya-kanyang kapanatagan. Masyado na ako naging pampagulo sa buhay ni na Henry at Tessie. Sa buhay niyo, Ma. Sana lang, anak. Saan ka man makarating, maging mahinahon ka na sa iyong mga desisyon. Huwag ka nang maging padalos-dalos sa mga bagay-bagay. Dahil kailanman, hindi dapat pinaninindigan ang isang pagkakamali. Ma, salamat. Sa kabila ng aking mga pagkukulang, hindi nawawala ang pagmamahal niyo. Ipinapangako ko, hindi ko na muling sasaktan ng kalooban niyo. At kina Henry at Daisy, pati sabi sa kanila, paulit-ulit akong humihingi ng kanilang kapatawaran. Henry, kapag hindi ka nagpatawad, ikaw rin ang mahihirapan. Dahil ikinukulong mo ang sarili mo sa negatibong kaisipan at damdamin. Hindi mo namamalayan, unti-unti na rin nilalaso ng kalungkutan ng iyong buhay. Wala ka sa sitwasyon ko, Leo. Kaya mo nasasabi yan. Sa palagay mo ba, basta ko na lang makakalimutan ang mga nangyari? Hindi ko rin naman talaga matutukoy ang antas ng paghihirap ng iyong kalooban. Pero kung sisikapin mong maibsan ang sakit na nadarama mo ngayon, masisimulan mo na rin mapatawad si Daisy. Maaari. Pero mangangailangan pa yun ng mahabang panahon. Kung kailan, hindi ko rin alam. Mami. Pero hiling ko pa rin sa Diyos na madagdagan pa ng mahabang panahon ng buhay mo. Gusto kong makita mo pa ang pagtatapos ko sa college. Gusto kong magkasama kayong aakyat ni Daddy sa stage pagdating ng araw na yun. Siguro nga, kailangan ko pang lalong maging positibo sa mga pananaw ko. Para masaksihan ko pa ang masasayang araw sa loob ng tahanang ito. Maraming dahilan para maging masaya ka, Ma'am. Nandito kami ni Daddy. Hindi kami mawawala sa tabi mo. Tama si Ellie, Daisy. Mananatili kami sa tabi mo. Hindi kami mawawala sa paningin mo. Henry. Hindi pa rin nagbabagong layunin ko para sa ating mag-anak. Ang akala ko, tuluyan mo nang ilalayo ang iyong kalooban sa akin. Patawarin mo ko kung masyado man kitang hinusgahan sa mga naganap. Pero sa huli, mas nanaig sa akin ang pagmahal at pagpapahalaga ko sa ating pamilya. Muli nating bubuuin ang nagkapira-piraso nating mga pangarap. Isang hamon sa pagpapatawad
ang mahirap na pagpapalaya sa sarili sa mga naganap. Ngunit mahalaga ang pagpapatawad at paglimot dahil sa pamamagitan nito, ito'y nagkakaroon ng makabuluhang epekto sa ating pagkatao at masiglang pamumuhay sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Maynard Landicho Jr., Lionel Benamin, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor at Jenaline de la Cruz. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Ang husay mo talaga, Emilio. May parausa ka na, may alilat pala bigasan pa. Ikaw na ang maging gwapo, Gabino. Uy, paano kung magalit na sa'yo si Leonora at hiwalayan ka? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga inang inilalagay sa isang tabi ang kapakanan ng mga anak dahil sa pansariling kaligayahan. Pakinggan natin ang naging karanasan ni Leonora sa ating dulang sa kanyang panahon. Nagustuhan mo ba ang luto ko, Emilio? Oo naman, mahal. Ang sarap. Pero siyempre, ikaw ang gusto ko. Ikaw talaga. Lagi mo na lang akong binubola. Totoo ang sinasabi ko, Leonora. Gusto ko nga sana magsama na tayong dalawa. Para dito ka na lang titira sa bahay ko. At kahit anong oras, pwede kitang lambingin. Ikaw talaga. Gusto mo nang magsama na tayo? Oo, sabi mahal. Kaya kunin mo ng lahat ng mga gamit mo sa inyo. Dito ka na sa piling ko. Kaya lang, ang bunso kong anak baka hindi siya sumama sa akin. Hindi, iwan mo na lang siya kay Aling Tendeng. Kasi hindi ko naman siya kayang buhayin. Ikaw lang ang kaya ko. Nakikisama ka na kay Emilio? Opo, Inay. Yan po yung napagkasundoan namin. Pero Inay, ayaw ko po kay Mang Emilio. Hindi mo naman siya makakasama, Rhea. Dahil iiwan kita rito sa lola tinding mo. Po? Pero Nay... Pupuntahan na lang kita rito 2 beses sa isang linggo at ibibigay ko rin ang mga kailangan mo. Anak, duda ako sa lalaking yun. Baka niloloko ka lang niya. Inay naman, bakit niyo naman nasabi yan? Kung talagang mahal ka niya, nung pakakasalang ka. At sisikapin niyang buhayin kayo nitong apo ko. Biyuda ka naman. At matandang binata naman siya. Sobra naman kayong humatol. Mahal ho ako ni Emilio. Mapatutunayan ko rin yan sa inyo balang araw. Kunin mo itong mga dala kong grocerya at bigas, Rhea. Dalhin mo sa kusina, ha? Opo, Chong. Dito na po muna kayo. Salamat sa mga dala mo, Pipito. Alam mo ko, Nay, na iniwan na po sa inyo ni Leonora si Rhea. Ay, oo, anak. At tanging maliit na tindahan ko lang ang inaasahan namin ng pamangkin mo. Noong una,
Nakakapagbigay para kay Rhea ang bunso mong kapatid. Pero nitong mga nakaraang linggo nagkukulang na. Baka ho siya na ang bumubuhay sa kinakasama niya. Babae yun talaga, oh. Matanda na. Pabigla-bigla pa ng pasya. Ang iniisip ko ngayon, paano yung pag-aaral ng pamangkin mo? Kapag nagtagal pa ng pakikisama sa lalaking yung si Leonora. Mahal, di ba sweldo mo ngayon? Oo, mahal kaya lang, pasensya na. Kulang tong pera ko. Ha? Kulang na naman? Paano naman kasi inutang ni paring Melchor dahil may sakit daw yung kanyang asawa. Nung nakaraang sahod mo, ang kumparing Gabino mo ang nangutang sa'yo. Ngayon naman yung Melchor. Pasensya ka na, Leonora. Kawawa naman mga kaibigan ko kung hindi ko sila tutulungan. Marami kasi tayong dapat bayaran. May mga dapat pang bilhin dito sa bahay. Tapos, kailangan ko pang bigyan ng anak ko. Tsaka mo na lang bigyan yung anak mo. Unahin mo na lang yung mga pangangailangan natin. Total naman, nakatira sa nanay mo ang bunso mong anak. Mabuti naman. Nagpunta ka rito sa bahay ko, Leonora. Sabi mo kasi nang tawagan mo ako sa cellphone ko, may mahalaga kang sasabihin sa akin. Ano ba yun, kuya? Hindi naman sa pinakikialaman kita sa pakikisama mo doon sa Emilio na yun, ano? Ha? Pero, ikaw nagkukulang ka na ng obligasyon mo kay Rhea. Hindi bali yung pangalan mong si Ramil. May asawa na yun at maayos na trabaho. Pero si Rhea, bata pa. High school pa lang. At talagang kailangan pa ng gabay at suporta mo. Kasi kuya, dati, ano 2 beses 1 linggo nasasamahan mo siya kina inay. Nagbibigay ka rin ng para sa mga pangangailangan niya. Ngayon lahat ng yun wala na. Kasi kapos kasi kami ngayon, kuya dahil nagkasakit si Emilio. Isipin mo rin sana ang kapakanan ng pamangking ko, Leonora. At hindi ang pansarili mo lang. Kailangan ka ng anak mo. Alalahanin mo, matanda na ang magulang natin. Kuya. At hindi na niya kaya na balikatin pa ang obligasyon mo sa iyong anak. Rhea? Nay? Ay, bakit ka narito? Kasi po kailangan ko na pong magbayad sa librong bibiling ko para sa isa ko pong subject. Hindi naman kayo nagpupunta sa bahay Kaya sabi ko kay Lola, ako na lang pupunta dito. Ay, nako. Anak, pasensya na ha. Wala akong pera ngayon Pero Nay, ako na lang po walang libro sa amin. Nahihirapan na tuloy akong gumawa ng assignment. Manghiram ka na lang muna sa iba. Tapos babayaran ko na lang sa sahod ko. Kanina po ako manghihiram. Sa tiyo Pipito mo. O kaya sa kuya mo. Tawagan mo siya. Ba't ganun, Nay? Pag sa akin wala kayong pera. Pero pag kay Mang Emilio meron. Hindi na po ba ako mahalaga sa inyo? Tumigil ka na nga. Sige na, sige na. May gagawin pa ako. Pambihira naman si Leonora, oo. Nahumaling na siya ng husto sa kinakasama niya. Pinabayaan na niya pati mga pangangailangan ng anak niya. Nakalimutan na po ako ni Inay. Si Mang Emilio na lang ang mahal niya. Hindi naman siguro, Apo. Maaaring nadidimlan lang ang isip ng nanay mo.
Rhea, ito. Ito yung perang pambili mo ng libro. Salamat po, Tio Pepito. Basta, mag-aaral ka mabuti, ha? Opo. At kahit ganyan ang nangyari sa nanay mo, huwag kang magtatanim ng galit sa kanya. Dahil kahit nagkukulang man siya, siya pa rin ang nanay mo. Oo, tama ang tiyo mo. Sa halip, ay lagi mong isama sa iyong panalangin ng iyong ina para mabuksan ang kanyang isipan at ituwid ang kanyang mga pagkukulang. Bilib talaga ako sa'yo, paring Emilio. Ang dali mong napapaniwala si Leonora sa mga alibay mo. Uy, siyempre. Ako pa. Magaling ako eh. Magaling magdahilan. Magaling pa magromansa. Ano sinasabi mo pag umuwi ka ng lasing? Ay, nilibre ako ng barkada. Oh, lusot, di ba? Husay mo talaga, oh. May parausa ka na, may alilat palabigasan pa. Ikaw na maging gwapo, Gabino. Uy, paano kung magalit na sa'yo si Leonora at hiwalayan ka? Di niya magagawa yun. Alam mo, sobrang patay na patay sa akin yun. Kita mo naman, sumama sa akin kahit walang kasal. Iniwan pa ang anak niya. Patay na patay sa akin yun eh. Aray ko. Sakit ng ulo ko. May hangover na naman ako. Nasaan kaya si Leonora? Mahal! Mahal, pagtimpla mo ako ng kape. Mahal! Magtimpla ka mag-isa mo! Hoy! Bakit umaga eh, galit ka? Wala naman ako kasalanan sa'yo ah. Manluloko! Bakit mo ako sinampal? Kulang pang kabayaran niya sa mga panloloko mo sa akin! Ano? Walang iya ka. Pati anak ko pinabayaan ko dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Dahil akala ko mahal mo rin ako. Yung pala pinaibig mo lang ako para sa mga pangangailangan mo. Walang iya ka. Teka. Sino na naman nagsabi sa'yo ng kasinungalingang yan? Sabihin mo nga! Bubugbugin ko sa harap mo! Tigilan mo na ang pagsisinungaling mo! Sa bibig mo mismo narinig ko lahat kagabi! Ano? Habang nagiinuman kayo ni Gabino at iiban yung mga barkada! Doon sa tindahan ni Aling Gunding! Leonora! Ang sama mo! Baka sarili ka! At ako naman nagpakatanga sa'yo! Kaya pala kahit minsan hindi mo ako inalok ng kasal dahil hindi ka seryoso sa akin. Leonora, magpapaliwanag ako. Tama na! Ayoko na! Itutuwid ko na lang ang katangahan ko. Maghiwalay na tayo! Inay. Oy, Leonora, bakit narito ka? May dala ka pang mga maleta mo. Lola Tinding, magpapaalam po sana ako sa inyo. Magtitinda po ako ng kakanin mamayang hapon. At, Nay? Rhea. Narito po pala kayo. Anak, patawarin mo ako. Napabayaan kita dahil sa pansarili kong kaligayahan. Nay. Ibig bang sabihin yan, anak, natauhan ka na? Opo, inay. Hiniwalayan ko na po si Emilio. Nalaman ko na niloloko lang pala niya ako. Kaya lumayas na ako sa bahay niya. Nay, sana mapatawad niyo ako ni Rhea. Lola, dininig na po ng Diyos ang panalangin ko. Ibinalik niyo na si Nay sa akin. Ang tao ay dapat na maging maingat sa pagpili ng mamahalin upang di masaktan ang kanyang damdamin sa kanyang panahon.
nagsiganap, Jenaline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Nandicho Jr., Bobby Cruz, Rosana Villegas, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Butiak. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Bakit ka ba nakikikalam sa akin? Ampun ka lang naman ni na tita. Ako ang kadugo. Oo, ampun nga lang ako. Pero ako naman ang tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa kanila. Hindi tulad mo. Kadugo ka nga, pero anong klase? Kadugong perwiso. Nagbibigay ng problema, lalo na kay inay. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Makakaya pa bang harapin ng tao ang buhay kung pakiramdam niya siya'y nag-iisa na lamang? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Tessa sa ating tunang sa kanyang panahon. Ate, bakit niyo naman ako iniwan? Paano na ako ngayon? Sana isinama niyo na lang ako nung umalis kayo dito sa bahay. Para magkakasama na lang tayo namatay. Tessa. Dinalang kita ng sopas sa tinapay, pamangkin. Eto, kumain ka. Ayoko pong kumain. Tito Ophelia. Pero kahapon ka pa hindi kumakain. Baka kumapano ka na niyan. Mabuti nga po magkasakit ako. Para mawala na rin ako. Dahil mag-isa na naman ako eh. Huwag mong isipin yan. Hindi lang ikaw ang nasaktan. Ako rin. Dahil kapatid ko ang iyong ina. Parang hinintay lang nila na makagraduate ako ng high school. Tsaka nila ako iniwan. Sama-sama pa silang tatlo ng maaksidente. Tanggapin na lang natin na hanggang doon na lang ang buhay nila. Tessa, hindi ka nag-iisa. Narito pa ako. Kami, ng Tito Reden mo. Tito Ophelia. Nakahanda kaming tulungan ka. Nailibing na pala ang nanay, tatay at ate mo, Tessa. Oo, Jane. Pasensya na ha. Hindi kami nakarating sa libing. Okay lang yun. Di bale, tutulungan ka na lang namin ni Nico para maging masaya. Oh, tama. Para makalimutan bang masakit na nangyari sa buhay mo. Mahirap kong makalimutan yun. Hindi ko nga alam kung makakaya ko pa mabuhay. Kaya mo yan. Oo nga. Tutulungan ka namin ni Jane. Oo, tama yan. Oh, tulad ngayon, sumama ka sa amin. Mamamasyal tayo para maging masaya ka.
Sabi ni Ricky, umalis ka raw kanina. Oo, Reden. Pinuntahan ko si Tessa sa bahay nila. Alam mo, malayo dito ang bahay ni Tessa. Mahirap mo siyang masubaybayan at matulungan sa kanyang kalungkutan kung mananatili siya doon. Totoo yun. Gusto ko nga sanang dito na siya patirahin sa atin. Yan talaga ang sasabihin ko sa iyo, Ophelia. Ibenta mo na lang ang bahay nila. Gamitin na lang ni Tessa yun sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Bakit nga ba hindi? Tama, yun ang gagawin ko para makasama na natin dito ang pamangkin ko at mabawasan na ang lungkot niya. Masakit talaga nangyari kay Tessa. 3 mahal niya sa buhay ang kinuha sa kanya ng sabay-sabay. Kaya dapat lalo nating ipadama sa kanya ang ating pagdamay at pagmamahal. At bilang asawa mo, handa kitang tulungan. Ayos talaga yung pagkakalipat mo kinahaling Ophelia, Tessa. Oo nga. O, diba? Napalapit ka ngayon dito sa bahay namin. Tama. Kaya madalas ka na naming nakakasama sa mga gimmick, iba? Pati sa ganitong inuman, dito na Jane. Oo nga. Ay, tsaka, mas masaya na ako ngayon. Sabi ko sa'yo hindi mo pagsisisihan na sumama ka sa barikada namin. Yun! At lalong hindi ka magsisisi kung sasagutin mo na. Baka bola lang yan, ha? Tiyo! Bola! Kung gusto mo pumunta ka agad tayo sa langit. Hindi ko kaalalanin mo na dito pa ako, ha? Uy. Sabihin mo yan, pagkaing dalawa na lang. Nako, kahit pa maging kami, Jane, hindi ako papayag. Nadalhin niya ako sa langit. Ayaw mo? Tessa, masasaya ka kapag ginawa natin yun. Gago. Kala mo siguro, porkilising ako, may isahan mo ako, no? Kung mabuntis mo ako, ano na? Ha? No! Sasagutin kita. Pero, tsaka na yung Charva. Charva. May binili po akong pagkain para mapagsaluhan natin ni Itay. Tara po, kain na tayo. Parang ang saya mo ngayon, Ricky. Oo nga. Ano ba meron? Sabi po kasi ng boss namin, bibigyan daw po ako ng incentive sa anniversary ng company namin. Dahil ako raw pong napiling Employee of the Year. Tapos, sumweldo pa po ako ng malaki ngayon. Talaga? Bakit anak? Marami po akong overtime Kaya nga po bumili ako ng masarap na pagkain para sa atin. Di kumain na kayo. Malamang gutom ka na niyan. Gusto po, sabay-sabay na po tayo Hinihintay ko pa kasi ang pinsan mo. Titirhan na lang po natin siya. Baka malipasan na naman kayo ng gutom sa kahintay sa kanya tulad ng mga nakaraang gabi. May katuwiran ng anak natin, Ophelia. Sabayan na natin ang anak natin kumain. Baka lasing na naman ang pamangkin mo pag-uwi at hindi nakakain. Pasensya na sana kayo kay Tessa, ha? Alam naman ninyo kung bakit siya nagkakaganon, di ba? Alam ko po, pero dapat maging matatag na siya. Dahil kung nakikita siya ng pamilya niya, tiyak na hindi rin nila magugustuhan ang ginagawa niyang pagsira sa buhay niya. Ophelia, nakita ko kanina si Tessa. Kasama niya si Jane. Nagiinuman sila at may kasamang mga lalaki. Ano? Nag-aalala ako para sa kanya.
Baka mapahamak siya dahil sa ginagawa niya. Ay, naku, ang batang yun talaga, oo. Mali na nga ang kanyang paglalasing. Nakikipag-inuman pa sa mga lalaki. Baka mapagsamantalahan siya ng hindi niya nalalaman. Ano pa bang dapat kong gawin sa pamangkin ko? Lagi ko naman siyang pinangangaralan. Pero parang walang bisa sa kanyang lahat ng sinasabi ko. Isama natin siya sa ating dalangin sa Diyos, Ophelia. Para mapagtagumpayan niya ang labis na pangungulila sa kanyang kapatid at mga magulang. Bakit gising ka ba, kay Ricky? Ikaw, bakit ngayon ka lang? Halos madaling araw na. Lasing na lasing ka pa. Wala, nagkasarapan kami ng inuman ni Jane. Gabi-gabi ka na lang ganyan. Pati si Inay laging napupuyat dahil sa'yo. Kaya nga ako naghintay sa'yo ngayon dahil naaawa na ako sa kanya. Naman, bakit ako nagkakaganito, diba? Gusto ko makalimot sa masakit na nangyari sa buhay ko. Pero hindi yan ang solusyon sa problema mo. At ano? Ano ang solusyon? Hindi naman ibabalik ng Diyos si ate at ang mga magulang ko. Dahil wala na sila, inuha niya na. Pero hindi dahil doon, sisirain mo na rin ang buhay mo. Bakit ka ba nakikialam sa akin? Ampun ka lang naman ni na tita. Ako ang kadugo. Oo, ampun nga lang ako. Pero ako naman ang tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa kanila. Hindi katulad mo. Kadugo ka nga pero anong klase? Kadugong perwisyo. Nagbibigay ng problema lalo na kay Inay. Masakit ang nangyari sa akin. Kung nakikita ka lang ng pamilya mo ngayon, tiyak na magagalit din sila sa ginagawa mo. Dahil sinisira mo ng buhay mo. Piniperwisyo mo pa ang mga taong nagmamahal at nagmamalasakit sa'yo. Ituwid mo ng maling ginagawa mo, Teresa, para huwag kang mapahamak. Saan ka mo nagpunta ang pamangkin mo? Sa bake shop? Oo, Reden. Ngayon daw ang simula ng kanyang trabaho doon. Mabuti naman at naisip niya magtrabaho. Sa ganung paraan, malilibang na siya. Malalayo pa sa maling barkada at kikita pa siya. May palagay ako na natauhan si Tessa sa mga sinabi sa kanya ni Ricky. Narinig ko kasi ang pag-uusap nila nung isang madaling araw. Sana nga. Sana ito na ang maging simula ng kanyang pagbabago. Tessa! Uy, Nico! Ikaw pala! Buti naman nakita kita dito sa sakayan ng jeep. Ilang linggo ka na namin hindi nakakasama sa mga inuman at lakaran Oo nga Di mo rin sinasagot yung mga text namin na tawag. Nag-aalala tuloy ako na baka nagkasakit ka. Hindi, sorry Naging busy kasi ako sa trabaho ko Nagtatrabaho ka na? Oo. Natanggap ako sa isang malaking bake shop na malapit dito sa lugar natin. Himala. Ayaw mo na maglakwatsa? Nico, gusto ko nang magbago. Hindi man para sa nawala akong pamilya, kundi para sa sarili ko. At kina Tita Ophelia na nagmamahal at nagmamalasakit sa akin. Ibig bang sabihin yan? Kalilimutan mo na rin ako. Kung ayaw mong kalimutan kita, baguhin mo na rin ang buhay mo. Dahil ang gusto kong pagkatiwalaan ng puso ko ay isang lalaking responsable. Wow! Ang ganda nitong napili mong beach, pinsan. Buti, dito mo naisipang i-celebrate ang birthday mo.
Oo, gusto ko maging iba naman ang celebration ng birthday ko, Kuya Ricky. Iba nga ito. Dahil picnic at swimming ang gagawin natin. Maganda pa sa katawan nito. Totoo yun, Reden. Pasasalamat ko na rin po ito sa inyong lahat. Kuya Ricky, Tita Ofelia, Tito Reden. Dahil tinulungan niyo po akong makaya ang masakit na pagsubok na dumating sa buhay ko. At ngayon nga, ito ako, graduate na sa college at may maliit ng negosyo ng pastries. Nagawa mo yan dahil sa sipag, tiyaga at determinasyon mo. Tama si Itay. Pero lahat yon ay mga kasangkapan lamang. Dahil ang tunay na tumulong sa'yo ay ang Panginoong Diyos. Kaya sa Kanya natin ibalik ang lahat ng kapurihan. Walang matamis na kabiguan. Lahat ito ay may dulot na kapaitan. Ngunit kung ito'y mapagtatagumpayan lamang, makakamit pa rin ang kaligayahan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Jenaline de la Cruz, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., Special Sound Effects, Jerry Mutia, Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar, Musical Scoring, Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.